Okay, good day mga viewers. Bali sa video na ito ay magkakaroon ako ng review dito sa aking nabiling front and rear sight. Ito nga pala ay nabili ko sa Lazada. Okay. So ito ay para sa Glock. So yan. Bali ang presyo nga pala nito ay ayan, 487 kasama na yung shipping fee. So, yun, metal sight. Tapos, sa bali ilalagay ko na lang sa description box yung link nitong front sight. Baka kasi interesado kayong tingnan. Buksan na natin. Yan. So, yan guys. So, kita nyo, optic na siya. Oh. Tapos, gawa siya sa aluminum. Kasi mag-gown siya eh. Hindi ko aluminum to. Okay. So, ito. Kahit yung kanyang front sight, yan, aluminum din. Bali pang ano to ha, pang real steel na barrel. Pang totoong Glock talaga to. Ngayon, susubukan ko siyang ilagay dito sa aking airsoft. Tatasin ko kung gagana. So, yan guys ha, pang RS, tapos airsoft ko ilalagay. Okay? So, subukan na natin. Okay. So, yun lang guys. Gusto ko lang kasing mag-testing talaga ng optic na sight. Nga lang, medyo mahal kasi yung mga nabibili online. Kaya subukan ko ng ganito na okay, made in China siya pero aluminum naman. O yun, pasok naman siya. Yun lang problema kasi magkakaroon ka pala ng kawang dito. Oh. Hindi kasi siya buo. So, medyo maliit ang nabili ko. Pero sa akin wala problema yon kasi nga basta may front sight yun lang yung mahalaga sa akin. Okay. So, problema pala natin dito yung screw. Kasi yung screw ginagamit ko ngayon yung nakakabit sa baril, ano, hindi siya fit. Masyado siyang maluwag. So, kailangan ko pang bumili ng tornilyo para mailagay dito. So, yun pala isa pang problema dito sa front sight. Medyo ano, malaki yung ano niya, yung bakal dito, medyo malaki. Hindi siya pasok dito sa ating slot. So, ang gawin ko na lang, kikikiling ko na lang to. Ayan, kikiling ko na lang to para medyo lumiit. Tapos, para may pasok ko dito. Ang tingin ko, hindi man ganun kahirap gawin yun. So, ang problemahin ko na lang is ito kung paano ikakabit. Kasi kakaiba yung tornilyo niya. Oh. Hexagonal siya, tapos, di ba pwedeng yabe? Wala namang ganun kaliit. Gawa ko na lang ang paraan kung paano ikakabit. So, bale, ito pala yung kasama nung ating front sight. Meron siyang kasamang optics na reserba. So, pag bumili kayo, meron na siyang optic dito, tapos meron pa siyang reserba. So, okay, di ba? Bale, yung kailangan, screw. Tapos, dito naman, kailangan bawasan ng konti na pumasok. No? So, yun lang yung gagawin ko. Ngayon, papakita ko na lang mamaya kung anong magiging result. Kung talagang may pipit ko siya ng maganda. Okay, para lang may idea kayo kung gaano kalaki yung diferensya ng ating front sight ay ng ating rear sight. Kasi kakasabi ko nga lang na ito ay gawa sa aluminum. Ayan, ito yung ating timbangan. So, timbangin natin yung Okay, una, timbangin natin ito. Ito yung galing sa Lazada. Okay, meron siyang timbang na 3 grams. Ito yung aking stock na front sight. Meron siyang 5 grams. So, diba? Ito nyo. Mas malaki ito, mas malapad. Pero mas mabigat to kasi ano siya, pot metal. Ito naman ay aluminum.
So, tingin ko talaga mas matibay ito. Okay. So, ito guys, oh. Simple na lang yung ginawa ko. Ayan, oh, kinikil ko tong part na to para ito, pumasok na siya dito. Yun. Oh. So, lumalapat na siya. Tapos, yung ginawa ko sa tornilyo niya, ayan, oh, kasi hirap talaga hanapan nung nung panghigpit. Kaya ang ginawa ko, gumawa ko ng kanal dito. So, ang gagawin ko ng panghigpit, ito na. Ayan, para dyan ko na siya higpitan. Tapos, ito, may nakuha na akong tornilyo. Medyo mahaba nga lang yung nabili ko Bali, yung size pala ng tornilyo nito 632. So, sabihin nyo lang doon sa shop. Kasi sa bolt sa nut ko nabili ito eh. So, alam naman nila yung sukat na yon, 632 Yun yung size niya. Hindi siya M3. So, ang maganda dito sa ganitong klaseng size ng thread, malalaki yung ngipin. So, ibig sabihin, hindi siya basta-basta mabubungi. Okay. Tapos, medyo mahaba siya. Binawasan ko lang. Ayun. Tapos, yan. Okay naman na. So, subukan natin i-assemble Okay. So, yun Tapos, ito naman front sight. A few moments later. Okay. So, ito guys, yan, naikabit ko na siya. Ito yung ating front sight. Tapos, ayan. So, ayan. Kompleto na. So, yun, okay naman siya. Medyo tricky lang talaga yung paglalagay ng tornilyo na yon. Pero kung wala kayong ganito, ayan, ito kasi makapal na yung nilagay ko dito eh. Ito kasi yung shock absorber, ayoko siyang tanggalin. Pero yung stock, natatanggal naman yon. Pwede yung diretsuhin yung tornilyo. Ako kasi, pwede yung diretsuhin yung screwdriver. Ako kasi dito ko pinadaan sa gilid, kaya medyo nahirapan ako eh. So, yun. Tapos, ito nga pala yung original na tornilyo na sinasabi ko na nabili ko. Yan, yung nilalagay ko dito. Ito yan, laki niya, no? Basta kung bibili kayo ng ganito, ang sasabihin nyo lang doon sa, natitinda, 632. Yun yung size ng thread, 632. Ngayon yung haba, hindi ko sure kung anong haba nito kasi yun din ang binanggit ko, 632 lang, tapos ito yung binigay niya. Okay. So, bakal lang naman ito steel. Hindi siya yung stainless. Sayang, walang stainless. Bali, itong binili ko, ang presyo nito, 2 pesos lang. 2 pesos lang sa bolts and nut. Tapos, yun nga, putulan nyo dito. Depende sa, kung ano yung sa sobra. Ayan, Pagka sumobra, di syempre, puputulan nyo. Tapos, yun nga pala, binawasan ko rin yung ulo nito. Ayan, Nagbawas nga pala ako dito niyan kasi nga masyadong malaki. Ayan Para medyo lumubog siya dun sa lagayan niya, binawasan ko yung ulo. So yun lang yung mga modification na gagawin nyo dito sa tornilyo. Okay, dress, yun. Plug and play na lang. Okay na yung ating optic. Kitang kita naman, di ba? So yan. Subukan natin barilin yung coke na nakasabit. Lapit-lapit tayo. Ayan Subukan natin barilin yung nakasabit na bote. Ayan guys, kita-kita nyo yung optic Dali na makita.